Marshall Peak, Kabanata 4973. Palibutan at patayin. Bumangon ang adjutant at galit na humakbang habang pinapanood ang pag-alis ng army bago nagmamadaling nagpadala ng mensahe sa Northern at Southern Army. Pagkatapos ay dali-dali niyang sinundan ang hukbo pasulong. Ang paghatol ni Ding Yao ay mabilis na napatunayang tama. Ang Southern Army ni Liang Yulong at Northern Army ni Shen Tumo ay agad na gumawa ng parehong desisyon nang matanggap nila ang mensahe na nagsasaad na inutusan ni Ding Yao ang kanyang army na tugisin ang umaatres na kalaban. Sa loob ng ilang sandali, maliban sa mga kailangang manatili sa likuran upang alagaan ang mga nasugatan, libu-libong human masters ang nagtakdang salakayin ang kaaway mula sa tatlong magkakaibang direksyon. Sa panig ng Eastern Army, pinangunahan ni Ding Yao ang singil upang tugisin ang Black Ink Clan. Sa una ay medyo nag-aalala siya na ang Black Ink Clan ay talagang may binabalak, ngunit pagkatapos ng ilang sandali na habulin sila, natuklasan niya na ang kaaway ay tila walang plano sa isip. Ito ay isang tunay na pag-urong, na walang mga bitag sa daan. Ito ay lubos na nagpaginhawa sa kanya, at sa Black Ink Clan Army na gumawa ng isang nababagabag na pag-urong, hindi sila magpapakita ng awa. Hindi noong magkaharap ang dalawang malalaking hukbo sa isang malawakang labanan na natamo ang napakalaking casualty. Bagamat magkakaroon ng mga pagkatalo sa mga salungatan kapag sila ay nakikipaglaban sa isa't isa, ang mga nasawi ay magiging minimal hanggat ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay hindi masyadong malaki. Ang tunay na humantong sa mas casualties ay kapag ang isang partido ay nawalan ng gana na lumaban at napilitang tumakas. Ang magagandang resulta ay natural na makakamit kapag hinahabol ang isang hindi organisado, tumatakas na kaaway dahil ang humahabol na bahagi ay maaaring ituon ang lahat ng kanilang pansin sa pag-atake. Ito ang senaryo na natagpuan ng Eastern Army ngayon. Nang makita ng Black Ink Clan Army na hinahabol at inaatake sila ng Human Army mula sa likuran, isinakripisyo nila ang ilan sa kanilang mga tropa upang harangan ang Eastern Army. Hindi na kailangang sabihin, ang mga Black Ink Clansmen na ito ay mabilis na nabura. Ang buong Eastern Army ay na-deploy, kaya ang mga masters ay kasing dami ng mga ulap at natural na nagdulot sila ng malaking pinsala sa kaaway. Ang parehong sitwasyon ay nangyari sa parehong Northern at Southern Army pati na rin. Napakataas ng bilang ng mga Black Ink Clansmen na napatay kaya hindi na sila mabilang. Si Ding Yao at ang iba pa ay hindi sigurado kung bakit umatras ang Black Ink Clan noong una, ngunit matapos silang habulin ng ilang panahon, napagtanto nilang lahat ng Black Ink Clansmen ay patungo sa iisang direksyon. Ang Western Front. Ang Black Ink Clan Army sa Hilaga, Timog, at Silangan, ay lahat ay nakikipagkarera patungo sa kanluran upang magbigay ng tulong. Nang matuklasan ito ni Ding Yao at ng iba pa, nagmamadali silang nagpadala ng mensahe kay Zhongliang upang alertuhan siya sa sitwasyon. Nagulat din si Zhongliang nang marinig niya ang mensahe, dahil hindi niya inasahan na tutugan ang Black Ink Clan sa ganoong paraan. Walang saysay. Bagamat ang Black Ink Clan sa Western Front ay natalo at tumatakas dahil sa paghiram ni Zhongliang ng napakaraming reinforcement, ang Black Ink Clan Army sa North, South, at East ay hindi kailangang magsapalaran na pumunta rito para iligtas sila. Ang kailangan lang gawin ng kalaban ay ipagpatuloy ang pag-atake sa Blue Sky Pass para ibagsak ang kanilang pagkatalo sa Western Front. Dahil sa alam ni Zhong Laing tungkol sa Black Ink Clan, hindi siya magtataka kung handa nilang isakripisyo ang kanilang buong puwersa ng kanluran kung masisira nila ang mga depensa ng Blue Sky Pass sa iba pang tatlong panig, hindi tulad ng human race. Ang Black Ink Clan ay walang pakialam sa kanilang mga kapwa-angkan, kaya hindi sila magbibigay ng suporta sa isa't isa sa panganib ng kanilang sariling buhay at benepisyo. Tiyak na may mali dito, ngunit sa ilang sandali, hindi maisip ni Zhongliang kung ano ang problema. Gayunpaman, ito ay nagbigay sa kanya ng napakalaking pagkakataon. Sa una, kailangan niyang kumuha ng maraming mga panganib sa pamamagitan ng paghiram ng mga tropa mula sa tatlo pang army. Ang pamamaraang ito ay tumulong sa kanluraning harapan, ngunit pinanipis ang mga linya sa Timog, Hilaga, at Silangan. Ang orihinal na plano ay maghintay siya hanggang sa matapos ang labanan sa Western Front bago siya magpadala ng mga reinforcement sa iba pang tatlong larangan. Ngunit ang Black Ink Clan ay tila naging naiinip sa ilang kadahilanan at ngayon ay ibinibigay ang tagumpay sa kanila. Si Zhongliang, na nagsilbi bilang army commander sa loob ng libu-libong taon, ay napakasensitibo sa pag-iikot at daloy ng larangan ng digmaan, kaya hindi niya pinalampas ang pagkakataong ito na samantalahin ang sitwasyon. Kaagad, nagpadala siya ng mga utos na muling i-deploy ang hukbo. Sa Western Battlefield, mabilis na kinuha ng Human Masters ang inisyatibo at nagsimulang hatiin ang kanilang mga puwersa.
Hinabol ng ilan ang mga labi ng Western Army ng Black Ink Clan habang ang isa pang bahagi ay tumalikod upang salubungin ang mga reinforcement ng kaaway. Kasabay nito, si Zhong Liang mismo ay nawala din sa kanyang kinatatayuan at nagmamadaling tumungo sa larangan ng digmaan. Si Ding Yao at ang iba pa ay nakikipaglaban na sa mga frontline, at ang bawat asset na pareho ng Blue Sky Pass at ang Black Ink Clan ay na-deploy na. Halos paunang natukoy na ang Black Ink Clan ay matatalo sa digmaang ito ngayon, kaya hindi na kailangang pigilan ni Zhong Liang ang kanyang sarili. Di nagtagal, nakarating si Zhong Liang sa frontlines. Inihanda na ng Hating Hukbo ang sarili at naghihintay na lamang ng utos sa pag-atake. Nang makita nilang dumating ang Army Commander, tumindi ang kanilang mga tingin at inihanda na nila ang kanilang mga sarili para maningil. Nang dumating ang mga Division Commander upang magtanong tungkol sa sitwasyon, hindi nagpigil si Zhong Liang at ipinaalam sa kanila ang mga pagbabago sa iba pang tatlong larangan, na umani ng masasayang tagay mula sa buong paligid. Naunawaan din nila ang sitwasyon tulad ni Zhong Liang. Nakilala nilang lahat na ang Black Ink Clan ay gumawa ng malaking pagkakamali sa pagkakataong ito. Nandito na sila, sabi ng isa sa mga Division Commander kaagad pagkatapos. Lumingon ang lahat patungo sa Blue Sky Pass at nakita ang tatlong malalaking Black Ink Army na gumagalaw sa kanilang direksyon na parang tidal wave. Ang mga grupong ito ay walang alinlangan na ang Black Ink Clan Army mula sa North, East, at Southern fronts. Sa likod ng tatlong hukbo na iyon, ay ang mga tao na malapit na humahabol sa kanila. Sila ang mga hukbo na pinamumunuan ni Ding Yao at ng iba pang army commanders. Sa panahon ng pagtugis, ang Black Ink Clan ay nakakaranas ng mabibigat na casualty, na may mga aura ng buhay na nawawala ng maramihan. Hindi nagtagal, nagtipon ang Black Ink Clan Army na umatras. Gayun din, ang Human Race Army ay nagtagpo tulad ng maraming mga batis na dumadaloy sa karagatan. Ang Hating puwersa mula sa kanlurang hukbo ay nanindigan, naghihintay sa pagdating ng kaaway. Habang inaasikaso ng Black Ink Clan Army ang sitwasyon, marami sa kanila ang gustong tumalikod at tumakas. Gayunpaman, personal na hinihintay ni Zhong Liang ang sandaling ito, kaya tiyak na hindi niya papayagan ang Black Ink Clan na gawin ang gusto nila. Binunot niya ang kanyang espada, itinaas niya ito at umungal. Kasama ko mga lalaki, patayin. Sa sandaling bumaba ang kanyang mga salita, ang kanyang katawan ay nag-transform sa isang stream ng liwanag habang siya ay bumagsak patungo sa paparating na hukbo ng Black Ink Clan. Kasunod niya ay ang 8th Grade Division Commanders, at sa likod nila ay ang iba pang army. Hinampas ng divine abilities ang Black Ink Clan Army bago pa man sila dumating, at sa isang kisap mata, ang Black Ink Clan ay dumanas ng napakalaking casualty. Pinangunahan ni Ding Yao at ng iba pang army commander ang kanilang mga puwersa sa away, na walang awa. Sa kawalan, ang Black Ink Clan Army mula sa Silangan, Hilaga, at Timog na Panig, nakakatipon lang, ay napalibutan at kinubkob na ngayon. Ang World Forces ay patuloy na pumutok habang ang liwanag ng diving abilities at secret techniques ay nagbukas ng kawalan. Hindi nagtagal ay naging gulo ang sitwasyon. Kahit na isinasaalang-alang ang buong kasaysayan nito, ang Blue Sky Pass ay hindi nakasali sa maraming laban sa ganitong sukat. Noong nakaraan, ang mga tagapagtanggol ng Blue Sky Pass ay pinaghiwalay sa 4 na army na ang bawat isa ay lumaban ng hiwalay sa isa't isa. Ito ay pareho para sa Black Ink Clan. Ang kasalukuyang kondisyon, gayunpaman, ay mahalagang lahat ng puwersa ng Blue Sky Pass laban sa lahat ng Black Ink Clan Army sa isang napakalaking santukan. Sa kanilang pagpunta sa kanluran upang magbigay ng suporta, ang Black Ink Clan ay nakatanggap na ng malaking pagkatalo mula kay Ding Yao at sa iba pang tatlong army na pagtugis, at ngayon sila ay pinahinto ng army ni Zhong Liang mula sa harapan. Sila ay sinalakay mula sa magkabilang panig, na pumipilit sa kanila sa isang passive na posisyon kung saan hindi sila makakounterattack. Ang bilang ng mga feudal lords na bumagsak ay hindi mabilang, at maging ang tatlong territory lords ay nasawi sa wala pang kalahating oras. Ang Black Ink Clan Army, tulad ng anumang nasulok na hayop, ay natural na lumaban ng mabangis. Sinubukan nilang makalusot, ngunit habang mas lalo silang nagpupumiglas, mas marami ang mga nasawi sa kanila. Sa harapang linya ng Western Battlefield, ang Divine Manifestation ni Feng Ying ay nagkagulo at hindi na nagtataglay ng orihinal nitong kapangyarihan. Si Yang Kai ay nakatayo sa tuktok ng ulo ng dragon, nakikipagtulungan kay Feng Ying upang patayin ang kaaway sa lahat ng oras na ito. Mahigit 100 ng mga feudal lords ang nasawi sa kamay ng dalawang ito, ngunit ang kanilang paglaban bago ang kamatayan ay hindi maaaring baliwalain. Parehong nagdusa sina Yang Kai at Feng Ying, lalo na si Yang Kai, na ang hubad na dibdib ay natatakpan ng mga galos at dugo, na nagmukhang nakakatakot at miserable ang pantay na bahagi nito.
Pero sa kanya, baliwala lang basta hindi fatal ang injury. Ang napakalaking kaguluhan sa likod niya syempre ay nakakuha ng atensyon ni Yang Kai, at nang lumingon siya sa likod, at nakita niya na ang dalawang hukbo ng karera ay nakakulong sa labanan sa di kalayuan at napabulalas siya sa gulat. Bakit ang daming black? Ang mga Ink Clansmen ay nagmumula sa likuran natin. Napansin din ni Fang Ying ang sitwasyon sa likod niya at nagkomento. Dapat silang mga reinforcement mula sa iba pang tatlong larangan. Mukhang napakatindi ng labanan sa Western Front kaya hindi na makatagal ang Black Ink Clan. Napangiti si Yang Kai. Ipinapalagay niya na ang Black Ink Clan Army mula sa iba pang tatlong larangan ay dumating upang tumulong dahil sa disbentahan na naranasan nila sa Western Front, ngunit naramdaman ni Fang Ying na may mali. Kung ikukumpara kay Yang Kai, na bago sa Black Ink Battlefield, si Fang Ying ay narito ng libu-libong taon at naiintindihan niya ang paraan ng pag-iisip ng Black Ink Clan. Karaniwan, kahit na ang digmaan sa Western Front ay napakatindi, ang Black Ink Clan sa iba pang tatlong linya ay hindi kailanman darating upang suportahan sila. Sa halip, mas agresibo nilang aatakehin ang Blue Sky Pass nang walang pagsasaalang-alang sa buhay ng kanilang mga kaalyado. Gayunpaman, sa kabila ng katotohanang wala siyang ideya kung bakit ito nangyayari, malinaw ang katotohanan sa kanyang harapan. Nakamit ng human race ang isang makabuluhang kalamangan, at pagkatapos ng labanang ito, ang Black Ink Clan ay tiyak na magdaranas ng matinding pagkatalo. Sa Western Front, ang mga reinforcement na hiniram ni Zhong Liang mula sa tatlong iba pang army ay namamahala sa pagharang sa mga reinforcement mula sa Black Ink Clan, habang ang orihinal na Western Army ay namamahala pa rin sa pagsulong. Imposibleng tumalikod ang lahat at maarang ang mga reinforcement ng Black Ink Clan, kung hindi, sasalakayin sila ng orihinal na Western Black Ink Army mula sa likuran, at sa huli, makikita rin ng human race ang sarili na kinubkob mula sa magkabilang panig. Ang Black Ink Clan sa Western Front ay sinusubukan pa ring umatras. Ang pagkakaroon ng malaking pagkalugi sa nakalipas na araw o higit pa bagaman, hindi nila nakayanan ang pag-atake ng Western Army. Ang Sword Dragon ay umiling at pinitik ang kanyang buntot, umaakyat patungo sa isang Black Ink Feudal Lord. Ang high-grade at low-grade Black Ink Clansmen sa daan ay sumabog at namatay habang ang matalim na alon ng espada ay hamampos sa kanila. Naramdaman ng Feudal Lord, na tila may matalas na pangunawa, ang paparating na krisis at agad na ibinaling ang kanyang ulo upang titigan ang Sword Dragon at umungal. Ang una niyang malaking katawan ay lumawak habang ang mayamang Black Ink Strength ay nananatili sa paligid ng kanyang figure. Sumunod, isang matinding suntok ang ibinato patungo sa Sword Dragon. Sa isang suntok, yumanig ang espasyo. Si Yang Kai, na nakatayo sa ibabaw ng ulo ng Sword Dragon, ay biglang humakbang pasulong at ang kanyang Asher Dragon Spear ay itinutok sa Feudal Lord ng walang pag-aalinlangan. Nang magbanggaan ang marahas na enerhiya, lumipad palabas si Yang Kai habang umuubo ng dugo. Sa kabilang panig, ang Feudal Lord ay sumigaw sa sakit habang ang kanyang dambuhalang kamay ay tinusok ng Asher Dragon Spear, na nagdulot ng sariwang itim na dugo na bumulwak. Nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong makabawi, ang Sword Dragon ni Fang Ying ay agad na nag-transform sa libo-libong sword waves at nagsimulang ibato ang Feudal Lord. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na itaboy ang mga ito, ang Feudal Lord ay mabilis na tinusok ng daan-daang talam. Si Yang Kai, na dati nang pinaalis, ay kumandat at lumitaw sa harap ng kanyang target. Inihatid ang kanyang lakas, inihagis ni Yang Kai ang kanyang Divine Manifestation at ang Great Sun ay direktang tumama sa dibdib ng Feudal Lord. Isang napakalaking butas ang tahimik na nabuo sa dibdib ng Feudal Lord, at sa isang kislap ng liwanag ng espada, si Fang Ying, na ang Divine Manifestation ay gumuho, ay natagpuan ang marka nito. Isang napakalaking ulo ang lumipad pataas, at ang itim na dugo ay bumulwak sa kawalan. Ang napakalaking katawan ng Feudal Lord ay sumuray-suray bago bumagsak sa isang patay na bunten. Martial Peak, Kabanata 4974. Nagpakita ang Royal Lord, kumilos ang Old Ancestor. Si Fang Ying ay nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo, ang kanyang ekspresyon ay medyo mahina. Hindi na niya mapanatili ang kanyang Divine Manifestation. Bukod dito, ang pagpatay sa huling Feudal Lord ay nagdulot ng malaking halaga sa kanya at kay Yang Kai. Ang paglubog ng araw ng Great Sun ay partikular na kapansin-pansin, sumusulong na parang isang maliit na araw at nakakalat ang isang napakalaking black ink cloud sa harap nito. Nagtulungan sina Yang Kai at Fang Ying na maging matatag sa isa't isa, ngunit nang sila ay patungo na sa kalapit na barkong pandigma upang makabawi, naramdaman nila ang panginginig na dam-aloy sa kanilang mga gulugad. Para bang isang pares ng malamig na mga mata ang biglang bumukas at nakatitig sa kanila mula sa kaibuturan ng black ink cloud na nawala ng Golden Crow Casting Sun ni Yang Kai.
Kasabay nito, ang isang durog na Will ay tila nagising mula sa isang malalim na pagkakatulog. Naramdaman ni Will na kasing lalim ng kailaliman at dala nito ang nakakatakot na aura. Ang mga balahibo ni Yang Kai ay tumaas ng sabay-sabay, at ang kanyang puso ay kumalabit ng mahigpit. Nang matalim niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang pinanggalingan ng Will, nakita ni Yang Kai ang isang napakalaking figure na nakataas sa loob ng mayamang black ink cloud. Hindi alam kung gaano katagal ang figure na ito sa black ink cloud na ito tulad ng dati, ang aura nito ay hindi pa nabubunyag at walang nakapansin nito. Bukod dito, ang Locusyong ito ay karaniwang nasa likuran ng Black Ink Clan armies, kaya ang mga tao ay hindi dapat na malapit dito. Ang paulit-ulit na pagkatalo ng mga puwersang kanluranin ng Black Ink Clan ay nagbunsod sa larangan ng digmaan na lumawak sa lugar na ito bagaman, na inilantad ito sa patuloy na labanan. Nagkataon, ang Golden Crow Casting Sun Divine Manifestation ni Yang Kai ay natangay sa partikular na Black Ink Cloud na ito, na inihayag ang figurang nagtatago sa loob nito. Ang Will ay parang isang natutulog na dragon, at sa sandaling ito ay nagising, ang buong universo ay nanginig, dahilan upang tumahimik ang maingay na larangan ng digmaan. Minsan naramdaman ni Yang Kai ang isang katulad na Will pabalik sa Black Prison mula sa isang Black Ink Clan Royal Lord. Gayunpaman, ang Royal Lord na iyon ay nabuklod at napigilan sa loob ng hindi mabilang na taon kaya ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan. Sa pinakakaunti, ito ay hindi gaanong matindi kaysa sa kasalukuyang kinakaharap niya. Ang naramdaman niya ngayon ay mas kahanga-hanga ang mga grado ng magnitude kaysa sa Black Territory. Ang Royal Lord. Sumigaw si Feng Ying, ang mapatla na niyang mukha ay naubos na ang natitirang kulay. Ang Black Ink Royal Lord ay isang master na katumbas ng isang 9th grade Heaven Opening Realm Master. Sa Black Ink Battlefield, isang Old Ancestor lang ang karapat-dapat na maging kalaban ng isang Royal Lord. Dati, pinangunahan ng Old Ancestor ng Blue Sky Pass ang human army na salakayin ang domain ng Black Ink Clan, sinisira ang ilan sa kanilang spirit provinces at ilang Black Ink nests. Ang pagkilos na ito ay nagpagalit sa Royal Lord na responsable para sa rehiyong ito, kaya't mabilis niyang itinayo ang kanyang mga puwersa upang kontra-atake, na nagresulta sa kasalukuyang digmaang ito. Sa pagkakaalam ni Yang Kai, ang Old Ancestor ng Blue Sky Pass ay nakipag-away na sa lokal na Royal Lord, ngunit wala silang nakuhang kalamangan kaysa sa iba. Parehong nagtamo ng malubhang pinsala, at mula noong labanang iyon, nanatili ang Old Ancestor sa Inner Sanctum upang magpagaling. Samantala, ang Royal Lord ay wala kahit saan. Sinabi rin ni Zongliang na ang panig kung saan ang pinuno ay unang nakabawi ay magkakaroon ng kontrol sa kasalukuyang labanan, na labis na pumapabor sa kanilang panig. Ipinagpalagay ng human race na ang Royal Lord ay pumili ng isang ligtas na lokasyon na malayo sa larangan ng digmaan upang makapagpahinga at makabawi. Walang sino man ang mag-aakalang nalinlang sila ng Royal Lord at talagang nagtago sa isang Black Ink Cloud na ilang daang libong kilometro lamang ang layo mula sa Blue Sky Pass. Siyempre, lohikal na pagsasalita, kahit na ang Royal Lord ay hindi umatras ng napakalayo, karaniwan ay hindi siya nabalisa kung nasaan siya. Kahit na nagtago siya sa likuran ng Black Ink Clan Army, makakapagpahinga siya ng maluwag at makakabawi hanggat ang mga tao ay hindi pumapatay sa buong Western Black Ink Army. Ang lahat ng mga nakaraang digmaan ng ganitong uri ay tumagal ng hindi bababa sa ilang taon, karaniwang tumatagal ng ilang dosenang taon upang malutas. Sa mahabang panahon na iyon, ang Royal Lord ay nagtitiwala na siya ay ganap na makakabangon mula sa kanyang kasalukuyang mga pinsala. Gayunpaman, ang labanan ay nabuo sa paraang malayo sa kanyang mga hula. Si Zongliang ay nagkaroon ng napakalaking kalamangan sa Western Front, na humiram ng mga tropa mula sa iba pang 3 hukbo. Ang Western Black Ink Army ay paulit-ulit na natalo at pinilit na umatras ng paulit-ulit. Sina Yang Kai at Feng Ying, na nakikipaglaban sa frontline, ay naglaban na sa kanilang daan hanggang sa pinagtataguan ng Royal Lord. Pagkatapos, sa isang galaw, ang Golden Crow Casting Sun Divine Manifestation ni Yang Kai ay nagkataong sumabog malapit sa Royal Lord at ipinakita ang kanyang figure, na nakasagabal sa kanyang paggaling. Ang sitwasyong ito ay nagresulta mula sa isang serye ng mga aksidente at mga pagkakataon, na nakagugulat sa humans at Black Ink Clan. Nang magising ang Royal Lord, agad na napuno ng kanyang presyon ang larangan ng digmaan, at ang patuloy na pagpatay ay biglang huminto. Maging ito ay ang mga tao o ang Black Ink Clansmen, silang lahat ay nahulog sa pagkatulala sa isang maikling sandali. Naramdaman ni Ding Yao, Liang Yulong, Zongliang, Shen Tumo, at lahat ng iba pang 8th grade masters ang aura ng Royal Lord. Paglingon sa pinanggalingan ng aura, naging malungkot ang kanilang mga ekspresyon. Ang Royal Lord,
na ang lokasyon ay isang kompletong misteryo para sa kanila, ay talagang nasa Western Battlefield. Dati ay sinubukan nilang hanapin siya upang makakuha ng isang tactical na kalamangan, ngunit ngayon ay nahayag lamang siya ng hindi sinasadya. Napag-isipan din nila kung saan magtatago ang Royal Lord upang gamutin ang kanyang mga sugat matapos masugatan ng Old Ancestor, ngunit napakalaki ng kawalan, kaya kailangan lang ng Royal Lord na pumili ng isang ligtas na lugar na medyo malayo, at ang human race ay hindi kailanman makakayang hanapin siya. Sino ang nakakaalam sa lahat ng oras na ito, sobrang lapit niya. Ang mayamang Black Ink Cloud ay tinakpan ang kanyang figure at aura, at ang Black Ink Clan Army na nakatalaga sa malapit ay nagbigay sa kanya ng pinakamahusay na proteksyon. Hindi pa banggitin ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters, kahit ang Old Ancestors ay hindi iisipin na gagawin ng Royal Lord ang ganoong bagay. Agad na naliwanagan si Zhongliang, dahil nalutas na ang mga tanong na iniingatan niya mula nang malaman ang tungkol sa pag-alis ng Black Ink Clan mula sa iba pang tatlong larangan. Alam na niya ngayon kung bakit ang Black Ink Clan Army, na malinaw na nangunguna sa iba pang tatlong larangan, ay biglang umatras at nagsimulang sumugod sa kanluran. Ito ay malinaw na para sa proteksyon. Walang ideya ang humans at karamihan sa Black Ink Clan kung saan nagtatago ang Royal Lord, ngunit tiyak na malalaman ng mga nangungunang Territory Lord ang impormasyong ito. Ang Black Ink Army sa Western Front ay itinutulak pabalik habang pinipilit ng humans ang kanilang kalamangan, na pinipilit silang umatras ng paulit-ulit. Sa sandaling salakayin ng Human Army ang lugar kung saan nagpapagaling ang Royal Lord, walang alinlangan na malantad ang Royal Lord. Hindi ito maaaring payagan, kaya bilang isang huling paraan, kahit na sila ay may mataas na kamay sa iba pang tatlong mga harapan, kailangan nilang umatras upang magbigay ng tulong. Dahil dito, isinuko nila ang kanilang kalamangan at lumipat mula sa opensa patungo sa depensa. Mabilis ding nag-react si Ding Yao at ang iba pa, na humantong sa kanilang mga army na tugisin at pumatay, na nagdulot ng malaking casualty sa Black Ink Clan Army. Hindi napigilan ni Zhongliang na tumawa ng malakas habang naiintindihan niya ang lahat. Mayroong maraming mga twist sa labanan na ito na nagpatalsik sa kanila, ngunit sa pangkalahatan, ang kasalukuyang senaryo ay lubos na pabor sa human race. Ito ay lahat ng pasasalamat sa paghiram niya ng mga tropa mula sa iba pang tatlong hukbo upang piliting ibalik ang Black Ink Clan sa Western Front. Sa orihinal, ang plano ay upang mabilis na talunin sila at iligtas si Yang Kai mula sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang isang aksyon na ito ay aktwal na binago ang buong takbo ng kasalukuyang digmaan. Sa sumunod na sandali, lumubog ang puso ni Zhongliang at naging itim ang kanyang mukha nang maalala niya si Yang Kai. Si Zhongliang ay labis na nagambala sa biglaan at hindi inaasahang mga pagbabago na nangyayari sa larangan ng digmaan kung kaya't pansamantala niyang nakalimutan na si Yang Kai ay nakikipaglaban pa rin sa mga frontline. Ang maliit na bastard ay walang alinlangan na nasa pinakadulo ng sibat ng Western Army, na nangangahulugang siya ay medyo malayo sa unahan. Kung siya ay papatayin ng Royal Lord, ang labanang ito ay mabibilang pa rin bilang isang napakalaking kabiguan kahit na nagawa nilang patayin ang huling naruroon na Black Ink Clansman. Walang ideya si Zhongliang na ang Royal Lord ay nahayag sa aksidenteng pagkilos ni Yang Kai. Walang sinasabi kung matatawa ba siya o maiiyak sa sobrang inis kapag nalaman niya. Iiwan ko ang lugar na ito sa iyo. Sabi ni Zhongliang sa mga human masters sa paligid niya bago tumalikod at sumugod patungo sa kanluraning harapan, umaasa sa kanyang puso na hindi na aksidente si Yang Kai. Haharapin ng Old Ancestor ang Royal Lord ngayong nagpakita na siya, kaya hindi nasa panganib si Yang Kai basta't mapoprotektahan niya ang kanyang sarili hanggang sa dumating ang Old Ancestor. Kasabay ng pag-alis ni Zhongliang, bumukas ang pinto patungo sa isang palasyo sa kailaliman ng Blue Sky Pass at lumabas ang isang figure, na nag-transform sa isang stream ng liwanag habang pumailan lang siya patungo sa battlefield. Ang Old Ancestor ay kumilos. Sina Yang Kai at Feng Ying ay hindi nakagalaw sa nangungunang gilid ng Western Front. Bago ang liwanag na nakasisilaw sa Royal Lord, wala man lang silang kakayahan na gumalaw kahit isang daliri. Ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki, at parehong sina Yang Kai at Feng Ying ay mga arrow na sa dulo ng kanilang paglipad. Balak sana ng dalawa na umatras sa kalapit na barkong pandigma upang magpahinga at makabangon pagkatapos na ibuhos ang lahat ng kanilang lakas ngayon, ngunit sino ang makakapaghula na ang sakuna na ito ay biglang sasapit sa kanila. Ang malamig na mga mata ng Royal Lord ay nakatutok kay Yang Kai, ang salarin na nagpahayag ng kanyang kinaroroonan, at unti-unting bumangon ang hangarin sa pagpatay mula sa kanilang kaibuturan. Siyempre, walang ideya si Yang Kai tungkol sa pagtatago ng Royal Lord dito. Ang ginawa lang niya ay makipagtulungan kay Feng Ying para patayin ang isang random na feudal lord.
Ang pagsabog sa Black Ink Cloud at paglantad sa Royal Lord kasama ang mga labi ng kanyang Golden Crow Casting Sun Divine Manifestation ay isang kumpletong aksidente. Ngunit ang bagay na ito ay hindi maipaliwanag, at hindi rin magiging kapaki-pakinabang na subukang ipaliwanag. Nakatingin na ngayon ang Royal Lord sa kanilang direksyon na parabang nakatingin siya sa isang bangkay, halatang batid niya na si Yang Kai ang may kasalanan sa kanyang kasalukuyang awkward na sitwasyon. Hanggat ang tingin ng Royal Lord ay nasa kanila, sina Yang Kai at Feng Ying ay hindi makagalaw habang ang panggigipit at halos nasa salat na layuning pumatay ay nakakulong sa kanila sa lugar. Biglang, isang mahinang tunog ang nagmula sa Royal Lord na malamig na nakatitig kay Yang Kai. Pagbukas ng kanyang mga labi, isang itim na ambon ng dugo ang iniluwa ng Royal Lord. Nagpasuray-suray ang kanyang figure at nag-iba-iba ang kanyang aura. Nang makita ito, parehong nagulat sina Yang Kai at Feng Ying. Ang Royal Lord ay malinaw na nagdusa ng ilang uri ng backlash mula sa kanyang mga pinsala. Ito ay maliwanag na ang kanyang huling pakikipaglaban sa Old Ancestor ay nagdulot sa kanya sa isang masamang kalagayan, na mangangailangan ng ilang taon ng paglilinang upang makabangon. Ang naging sanhi ng kanyang kasalukuyang mahinang kondisyon ay walang alinlangan na ang Golden Crow Casting Sun ni Yang Kai ay nagpunas sa Black Ink Cloud na kanyang pinagtatagwan. Ang Divine Manifestation na ito ay natural na hindi nagdulot ng anumang direktang pinsala sa Royal Lord, ngunit ito ay tila nakagambala sa kanya sa isang kritikal na sandali sa kanyang paggaling. Karaniwan, ang isang Royal Lord ay hindi maaapektuhan ng isang pag-atake mula sa isang 6th grade human, kahit isang kasing lakas ni Yang Kai. Gayunpaman, ang pagkaantala sa kritikal na yugto ng kanyang paggaling ay nagdulot ng backlash na lalong nagpulala sa kanyang mga sugat. Katumbas ito ng pagtama mismo ng Royal Lord sa kanyang mga lumang pinsala. Naisip ni Yang Kai at Feng Ying ang lahat ng ito sa isang iglap, at nang walang pag-aalinlangan, tumalikod sila at tumakas habang ang Royal Lord ay abala sa pagsisikap na patatagin ang sarili. Hindi nila kayang harapin ang ganitong kalaban, lalo na't wala ng lakas ang dalawa. Kung hindi sila tumakbo, tiyak na mamamatay sila. Para mas mabilis na makatakas, gumamit pa si Yang Kai ng Space Principles, sinusubukang dalhin si Feng Ying palayo sa kanya gamit ang instantaneous movement. Sa isang kisap mata, ang mag-asawa ay nakatakas ng ilang libong kilometro. Gayunpaman, paano pahihintulutan ng Royal Lord na tumakas ang langgam na ng istorbo sa kanya matapos ang kahihiyang naranasan niya? Ang will ng Royal Lord ay sumiklab na may layuning pumatay, at ang nakapalibot na kalawakan ay agad na tumigas, na ginulo ang mga Space Principles ni Yang Kai at muling pinalamig siya sa pwesto. Ang panginginig ay sumikat ang kanilang mga gulugad habang ang aura ng kamatayan ay bumaba sa kanila. Martial Peak, Kabanata 4975. Nakaligtas. Si Yang Kai ay nakatagpo ng maraming krisis sa buhay o kamatayan mula noong una niyang simulan ang pagtapak sa Martial Dao, at sa panahon ng Human-Demon War sa Star Boundary, ang kanyang katawan ay ganap na nawasak ni Mo Sheng. Dahil lamang sa Soul Warmang Lotus na nagpoprotekta sa kanyang soul kaya nagtagumpay si Yang Kai na makaligtas sa sakuna na iyon at nabuhay muli sa kanyang sarili sa tulong ng Immortal Tree. Iyon ang walang alinlangan na pinakamapanganib na labanan na nalabanan niya. Gayunpaman, kahit na ang labanang iyon ay lubhang mapanganib, hindi siya nawalan ng pag-asa. Ang mga Great Emperor ay nagtipon at nakipag-isa sa lahat ng mga master ng Star Boundary upang harapin si Mo Sheng. Sa kalaunan, pagkatapos ng matinding labanan, nanalo sila at nailigtas ang Star Boundary, kasama ang lahat ng naninirahan doon. Ngunit, sa mismong sandaling ito, na tinatamaan ng aura ng kamatayan na ito, hindi mapigilan ni Yang Kai na mawalan ng pag-asa. Ang Royal Lord na nakatagpo niya sa Black Territory ay ganap na iba sa nasa likod niya ngayon. Ang Black Prison Royal Lord ay nakagapos sa hindi mabilang na mga taon at hindi niya mailabas kahit saan malapit sa kanyang buong lakas. Kahit na ang nasa likod niya ngayon ay nasugatan, mas malakas pa rin siya kaysa sa nakilala ni Yang Kai sa Black Territory. Sa labis na pagsisikap, matigas na ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita ang napakalaking figure sa Black Ink Cloud na ikinakaway ang kanyang higanteng kamay, pagkatapos nito ay isang agos ng kadiliman ang bumungad sa kanya. Ang aksyon ay tila magaan at casual, tulad ng pag-flick ng nakakainis na bug, ngunit ang bug na malapit nang mawala ay si Yang Kai. Pinutol ng kadiliman ang kawalan, na winasak ang espasyo sa paligid nito habang mabilis itong lumalapit sa target nito. Sa sandaling iyon, tila nagyelo ang oras. Maraming eksenang hindi maipaliwanag ang sumilay sa mga mata ni Yang Kai. Lumitaw at naglaho ang mga pamilyar na mukha na parang umiikot na parol habang malinaw na nagre-replay sa kanyang isipan ang buong paglalakbay niya sa buhay. Sa lahat ng ito,
ang aura ng kamatayan ay lalong tumindi. Sa kritikal na sandali, biglang nagrampa ang Dragon Vein ni Yang Kai. Halos sumabog ang lakas ng kanyang Dragon Vein sa harap nitong tiyak na krisis sa kamatayan. Gayunpaman, kahit na mag-transform siya sa kanyang Great Dragon form ngayon, imposibleng labanan ang tila walang kamay na pag-atake mula sa Black Ink Royal Lord. Ang Royal Lord ay gumamit lamang ng kaunting puwersa, isang resulta ng malaking pagkakaiba sa kanilang lakas na pumipigil sa kanya na ituring si Yang Kai na isang banta na karapat-dapat na labanan. Sinadya lang niyang patayin si Yang Kai dahil naiirita siya na inihayag ng langgam na ito ang kanyang lokasyon at nakagambala sa proseso ng kanyang pagbawi. Pagkatapos ng simpleng welga na ito, mabilis na ibinaling ng Royal Lord ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng Blue Sky Pass, kung saan ang isang mala-shooting star na stream ng liwanag ay mabilis na dumadaloy sa kanyang direksyon. Ang pamilyar na aura ng kanyang matandang kaaway, ang Human Race Old Ancestor, ay paparating na. Naihayag na ang kanyang kinaroroonan, kaya tiyak na hindi tatayo ang Old Ancestor. Sa pagharap sa Human Race Old Ancestor na ito, ang Royal Lord ay natural na nakakaramdam ng kaunting pagkabalisa at hindi siya makapagbigay ng anumang enerhiya o atensyon sa anumang bagay, kaya natural, ang nakakainis na human bug na katatapos lang niyang hampasin ay matagal nang umalis sa kanyang isipan. Kotse. Ang tunog ng isang bagay na pumutok ay umalangaw mula sa kaibuturan ng puso ni Yang Kai, at siya ay biglang natauhan. Ang simpleng hampas ng Royal Lord ay patuloy pa rin sa kanya, nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na natalo. Ito ay isang ganap na pagsupil ng lakas, isang golpo na hindi maitawid. Si Yang Kai, gayunpaman, ay nakatagpo ng tiyak na kamatayan noon, kaya syempre hindi siya uupo at hihintayin ang wakas na kunin siya. Hindi ako susuko ng ganoon kadali. Mabangis na umungal si Yang Kai, nilabanan ang pagkabalisa ng Dragon Vein sa kanyang katawan, tinatanggihan na mag-transform sa kanyang Great Dragon form sa kritikal na yugtong ito. Ang sigaw ng isang Golden Crow ay umalangaw sa kawalan sa susunod na sandali, at isang Great Sun ang dahan-daang sumikat sa kanyang likuran, na sinundan ng isang kabilugan na buwan na lumundag. Habang ang araw at ang buwan ay lumitaw ng magkasama, sila ay bumuo ng isang kamangha-manghang tanawin. Maging ang Royal Lord, na matamang nagmamasid sa mga galaw ng Old Ancestor, ay napansin ang anomalyang ito at hindi napigil ang sumulyap upang siyasatin ito. Ang mga Space Principles ay umusbong habang ang araw at buwan ay nagsimulang umikot sa paligid ng Yang Kai. Nang lumubog ang araw, sumikat ang buwan, at ang mga Time Principles ay lumaganap. Ang dalawang Principal Strengths ay umikot at naghalo tulad ng ginawa ng araw at buwan, na bumubuo ng malalim at misteryosong bagong lakas. Sun and Moon Divine Will. Sa ilalim ng kontrol ni Yang Kai, ang Great Sun at Full Moon ay mabilis na umikot at bumagsak patungo sa paparating na alon ng kadiliman, ang space-time strength ay pinipihit ang lahat sa paligid nito sa surreal na paraan. Ang mukha ni Yang Kai ay kasing putla ng papel pagkatapos niyang pakawalan ang suntok na ito. Isa na siyang arrow sa dulo ng paglipad nito, ngunit ngayon, pinilit niyang ilabas ang kanyang pinakadakilang trump card, na naubos ang halos lahat ng world force na natitira sa kanyang miniature universe. Nawalan na talaga siya ng lakas. Walang ideya si Yang Kai kung kakayanin niya ang pag-atake ng Royal Lord, ngunit naibigay na niya ang lahat ng mayroon siya. Kahit sa ilalim ng panggigipit ng Royal Lord, tumanggi siyang umatras at nagpa siyang lumaban. Walang ibang 6th grade master na maaaring mag-claim na nakamit niya ang ganoong gawain. Ngayon, ang buhay o kamatayan ay ganap na nakasalalay sa kapalaran. Tila inspirasyon ni Yang Kai, si Feng Ying, na nanginginig sa kapangyarihan ng Royal Lord, ay nagpakawala rin ng matinding sigaw at agresibong pinakilos ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Lumitaw ang 10,000 swords bago mabilis na napalitan ng isang maliit na sword dragon na ilang dosenang metro lamang ang haba na nakabalot kay Yang Kai at sa kanyang sarili. Habang nasa bingit ng pagdidilim, si Yang Kai ay nakabalot sa loob ng sword dragon. Hindi niya makita ang tanawin sa kanyang harapan, ni marinig ang anumang ingay, tanging ang hiyawan ng mga espada ang umalangaw sa kanyang mga tainga. Sa susunod na sandali, isang marahas na pag-akyat ng enerhiya ang sumabog, na bumubuo ng isang hindi mapigil ang shockwave na sumabog sa lahat ng direksyon. Hindi napigil ang tumalon, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na nabasag ang sword dragon na nakabalot sa kanya, bunga ng epekto ng shockwave. Ang pagbagsak lamang ay nagkaroon ng napakarahas na epekto, kaya madaling isipin kung ano ang magiging kapalaran nila kung sila ay direktang tinamaan ng pag-atake ng Royal Lord. Paulit-ulit na umubo ng dugo si Feng Ying. Nang ang kanyang Myriad Swords Dragon, ang kanyang Divine Manifestation, ay nasira, natural siyang nagdusa kasama nito. Ilang sandali pa,
Ang Myriad Swords Dragon ay ganap na nabasag, na inihayag ang dalawang figure na nakatago sa loob. Ang resulta ay patuloy pa rin, at sariwang dugo mula kina Yang Kai at Feng Ying ay marahas na bumulwak mula sa kanilang mga sugat. Pareho silang nadama na para silang mga nalaglag na dahon na nahuli sa rumaragasang bagyo, na nanganganib na mapunit anumang oras. Kahit na sa puntong ito, mahigpit pa rin ang pagkakahawak ni Feng Ying sa braso ni Yang Kai, pinipigilan itong humiwalay sa kanya. Habang papalapit si Zhong Liang mula sa likuran, nakita niya mula sa malayo ang pagbangga ng alon ng kadiliman sa Sun and Moon Divine Will. Sa isang partido, ito ay isang casual na welga, habang sa isa pa, ito ay ang lahat ng maaari nilang tipunin. Gayunpaman, lumabas pa rin ang kadiliman sa tuktok sa sagupaan, na gumuho sa Sun and Moon Divine Will pagkatapos lamang ng isang maikling pagtigil. Ang pag-atake pagkatapos ay direktang bumagsak sa Sword Dragon. Namutla ang mukha ni Zhong Liang sa tanawing ito at sa sumunod na sandali ay iniluwa niya ang isang bibig ng ambon ng dugo, sinunog ang sarili niyang blood essence para lang mapabilis ang kanyang bilis. Sa simula ay hindi niya alam kung nasaan si Yang Kai, ngunit sa pangalawang pagkakataon na nakita niya ang Sword Dragon, naintindihan niya. Ang divine manifestation ni Feng Ying ay hindi maaaring maging mas halata, at alam ni Zhong Liang na kasama niya si Yang Kai. Tumibok ang puso ni Zhong Liang sa pagkabalisa. Paano kayang salakayin ng Royal Lord silang dalawa sa lahat ng nasa paligid? Hindi inakala ni Zhong Liang na ang Royal Lord ay magiging napakaliit sa pag-atake sa mga mahihina tulad ni Yang Kai at Feng Ying. Ang tanging mga kaaway na dapat bigyang pansin ng Royal Lord ay ang Old Ancestor at ang 8th grade humans. Ang Old Ancestor ay nagmamadali na rin sa larangan ng digmaan, kaya ang pinakalohikal na paraan ng pagkilos para sa Royal Lord ay ang pagtitipid ng kanyang lakas para sa darating na laban. Kaya, bakit talagang target ng Royal Lord sina Yang Kai at Feng Ying? Tahimik na nanalangin si Zhong Liang na sana ay hindi patay ang dalawa. Gayunpaman, ang alon ng kadiliman ay malinaw na nabasag ang Myriad Swords Dragon ni Feng Ying. Matingkad na napagmasdan ni Zhong Liang ang dalawang individual na bumagsak sa magulong resulta ng pagsabog habang ang kasuklam-suklam na shockwave ay hamampos sa kanilang mga katawan, dahilan upang pareho silang umubo ng dugo ng walang tigil. Ang bilis ni Zhong Liang ay tumaas ng husto nang sunugin niya ang kanyang blood essence, at nakarating siya sa kinaroroonan ni Yang Kai at Feng Ying pagkatapos lamang ng 3 paghinga. Gamit ang kanyang talon na iginuhit, siya ay naglaslas pasulong at pinutol ang natitirang shockwave. Hindi siya mahina. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master at ang Western Army Commander. Sa normal na mga pangyayari, ang gayong casual na welga mula sa isang Royal Lord ay hindi magiging napakahirap para kay Zhong Liang na harangin dahil ang kabilang partido ay hindi naglagay ng anumang tunay na lakas sa pag-atake. Gayunpaman, sinunog ni Zhong Liang ang kanyang blood essence, at kahit na ito ay nagbigay sa kanya ng panandaliang pagpapalakas ng bilis, nakaranas siya ng backlash kaagad pagkatapos, na nagresulta sa pagkawala ng lakas. Dahil dito, napaatras siya at bahagyang nasugatan ng eye disperse ang shockwave. Bago pa man niya masuri ang sarili niyang kalagayan, agad na umikot si Zhong Liang at sinunggaban pareho sina Yang Kai at Feng Ying. Pagtingin niya sa kanila, nakita niya na pareho silang basang-basa sa dugo at ang kanilang mga aura ay napakahina na halos hindi na sila madetect. Si Feng Ying ay nasa isang masamang kalagayan at tila na koma. Gayunpaman, gamaan ang loob ni Zhong Liang nang matuklasan na buhay pa si Yang Kai. Hanggat hindi siya namamatay, unti-unti niyang maibabalik ang sarili. Mula sa likuran, isang kakilakilabot na puwersa ang sumabog. Nilinggan ni Zhong Liang ang kanyang ulo upang tumingin at nahadyop ng kanyang mga mata ang dalawang figure, isang malaki at isang maliit, na nakikipaglaban sa malayo. Sa bawat oras na sila ay nagbanggaan, ang kalawakan ay nabasag na parang salamin, na nagkakawatak-watek. Ito ang labanan sa pagitan ng Old Ancestor at ng Royal Lord. Ang nakapalibot na humans at Black Ink Clansmen ay nagmamadaling umatras. Sa ganoong labanan, walang makakialam o mamamatay lamang sila. Ang Royal Lord ay walang pakialam sa buhay ng kanyang mga nasasakupan, ngunit ang Old Ancestor ay hindi. Sa makatuwid, sa tuwing makikipagsagupaan siya sa Royal Lord, sinasadya niyang ilipat ang kanilang larangan ng digmaan sa isang lugar na mas malayo sa army. Ang locus yung kinalalagyan nila ay hindi angkop na magtagal, kaya't hinigpitan ni Zhong Liang ang kanyang pagkakahawak kina Feng Ying at Yang Kai at sumugod patungo sa Blue Sky Pass. Di nagtagal, inilapag ni Zhong Liang silang dalawa sa panlabas na ramparts ng Blue Sky Pass at pinagalitan si Yang Kai habang nakatitig sa kanya. Manatili ka rito. Kung may lakas kang loob na tumakbo ulit, babuliin ko yung mga paa mo. Lumiit ang leeg ni Yang Kai habang mahinang nagsasalita. Sa aking kalagayan.
Hindi ako makagalaw kahit na gusto ko. Haharapin kita mamaya. Galit na pumalakpak si Zhong Liang. Matapos turuan ang ilang kalapit na cultivator na pangalagaan ang mga pinsala ni Yang Kai at Feng Ying, bumalik si Zhong Liang sa larangan ng digmaan. Ang kanyang 8th grade strength ay hindi maaaring mawala sa larangan ng digmaan sa napakahalagang oras na ito. Ang kinalabasan ng kasalukuyang digmaan ay malapit ng matukoy, kaya kailangan niyang bumalik. Ang mga naiwan ay agad na kumuha ng healing pills at ibinigay ito kina Yang Kai at Feng Ying pagkatapos makatanggap ng mga utos mula kay Zhong Liang. Kung ikukumpara kay Feng Ying, mas maswerteng si Yang Kai dahil gising siya kahit papaano. Samantalang si Feng Ying ay nakoma na, kaya nabuksan na lamang nila ang kanyang mga labi at ilalagay ang healing pill sa kanyang bibig bago gamitin ang kanilang sariling world force upang tulungan siyang pinuhin ang epekto nito sa gamot. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay nakaupo na naka-cross-legged sa dingding, nakatingin sa malawak na larangan ng digmaan, nakakaramdam ng kasiyahan. Sa kabutihang palad, hindi sineseryoso ng Royal Lord Xiao si Feng Ying dahil kailangan niyang isave ang kanyang lakas upang labanan ang Old Ancestor, kung hindi, pareho silang namatay doon. Ang alon ng kadiliman na tumama sa kanila ay nagawang wasakin ang kanyang Sun and Moon Divine Will at ang Divine Manifestation ni Feng Ying habang mayroon pa ring sapat na kapangyarihan na natitira upang makapagdulot ng kritikal na pinsala sa kanilang dalawa. Hindi nagmamadaling bumawi si Yang Kai dahil mas nag-aalala siya sa magiging resulta ng digmaan. Sa anumang kaso, mayroon siyang matapang na pangangatawan dahil sa kanyang Dragon Vein, na may malakas na kapangyarihan sa pagpapanumbalik. Bagamat ang kanyang mga pinsala ay mukhang medyo malubha, marahil ay nakamamatay, aabutin lamang siya ng paglilinang ng ilang araw upang makabawi. Ang mga resulta ng kasalukuyang labanan ay mas interesado kay Yang Kai ngayon. Martial Peak, Kabanata 4976. Tagumpay. Unang tumutok si Yang Kai sa labanan sa pagitan ng Human Old Ancestor at ng Black Ink Royal Lord. Ang dalawang figure ay nagsagupaan sa isa't isa 200,000 kilometro ang layo, at ang matinding pagbagsak mula sa kanilang mga pag-atake ay nakabuo ng mga shockwave na nakikita kahit na mula sa panlabas na pader ng Blue Sky Pass. Walang nang ahas na lumapit sa kanila at sadyang lumayo ang magkabilang hukbo. Kahit na daan-daang libong kilometro ang layo nila, ramdam pa rin ni Yang Kai ang nakakatakot na resulta ng kanilang labanan. Ito ang kapangyarihan ng isang 9th grade Heaven Opening Realm Master at isang Royal Lord, nakakagulat lang. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, hindi masabi ni Yang Kai kung aling panig ang may kalamangan. Naramdaman na lang niya na pantay-pantay sila. Sa loob ng maikling panahon, unti-unting naalis ang dalawang figure, na tuluyang nawala sa paningin. Nakakalungkot na hindi niya mapanood ang dalawang masters na ito na naglalaban hanggang sa huli. Gayunpaman, masasabi ni Yang Kai mula sa nangyari na ang Old Ancestor ang may kapangyarihan. Kung tutusin, kapag nangunguna na ang Old Ancestor ay dadalhin sa malayo ang kanilang larangan ng digmaan upang maiwasang masangkot ang iba. Sa kabaligtaran, kung ang Royal Lord ang nangunguna, sana ay inilapit niya ang labanan sa Human Army, upang ang mga paggalaw ng Old Ancestor ay mahigpitin. Ang kinalabasan na ito ay hindi nakakagulat sa sandaling naisip niya ito bagaman. Bagamat personal na na-verify ni Yang Kai sa larangan ng digmaan na ang Black Ink Clansmen ay kapansin-pansing mas mahina kaysa sa human sa katumbas na kaharian, ang pagkakaiba ay tila lumiliit habang mas mataas ang lakas ng isang tao, hanggang sa punto kung saan ito ay karaniwang hindi makilala para sa Old Ancestors at Royal Lords. Pagkatapos ng lahat ng Royal Lords ay nagtiis ng hindi mabilang na mga taon ng akumulasyon at pakikipaglaban upang makamit ang kanilang lakas, na epektibong nag-aalis ng mga kakulangan mula sa kanilang naunang mabilis na paglilinang. Sa nakaraang labanan, parehong nasugatan ang Royal Lord at Old Ancestor, kaya malinaw na halos magkapantay sila sa lakas. Sa katunayan, ang labanan sa pagitan ng Royal Lord at Old Ancestor ay paulit-ulit habang ang Black Ink Clan ay paulit-ulit na naglunsad ng mga pag-atake laban sa Great Pass. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang gayong mga labanan ay magpapatuloy sa loob ng maraming taon, kung hindi na. Gayunpaman, isang aksidente ang nangyari na nakagambala sa normal na ritmo ng mga labanang ito. Si Yang Kai ay sumilip sa Blue Sky Pass, na nagbabalak na makapasok sa 7th grade sa labanan. Nang malaman ito ni Zhong Liang, dali-dali siyang humiram ng mga lalaki mula sa iba pang 3 hukbo upang ganap na makontrol ang kanluraning harapan at pilitin si Yang Kai na bumalik. Bilang resulta, bumagsak ang mga puwersang kanluranin ng Black Ink Clan at mabilis na napilitang umatras. Inilagay nito sa panganib ang Black Ink Cloud, kung saan nagtatago ang Royal Lord para gumaling. Nagkataon,
Ang Divine Manifestation ni Yang Kai ay nagpahayag ng kinaroroonan ng Royal Lord at nakagambala sa pagbawi ng huli sa isang kritikal na sandali. Bilang resulta, hindi lamang gumaling ang mga pinsala ng Royal Lord, lumala pa ito. Ang mga sugat ng Old Ancestor ay tiyak na hindi rin ganap na gumaling. Kapag ang isang 9th grade Heaven Opening Realm Master ay nasugatan, magiging mahirap para sa kanila na gumaling. Gayunpaman, mas mabuting matakpan ang sariling pagpapagaling kaysa magambala ng ibang tao habang nagpapagaling. Sa ganitong paraan, ang dalawang Peak Masters, na sa una ay pare-pareho sa isa't isa, ngayon ay nagkaroon ng maliit na agwat sa pagitan nila. Ito ay nagpakita ng ang Old Ancestor ay nagawang ilipat ang kanilang larangan ng digmaan palayo sa Blue Sky Pass. Kung walang nangyaring mali, tiyak na mananalo ang Old Ancestor sa labanang ito. Kung ang Royal Lord ay maaaring patayin, imposible para kay Yang Kai na humatol. Nang ang labanan sa pagitan ng pinakamalakas na Masters ay umalis sa kanyang saklaw ng pangunawa, inilipat ni Yang Kai ang kanyang tingin sa mas malawak na larangan ng digmaan. Lalong tumagilid ang sitwasyon dito. Ang Black Ink Clan ay talagang sumuko na sa pagsisikap na hawakan ang kanilang grupo at ganap na silang umatras. Bilang resulta, patuloy na dumami ang mga casualty sa panig ng Black Ink Clan habang patuloy silang hinahabol ng Human Army, na lumikha ng isang panig na pagpatay. Kahit na ang labanan ay hindi natapos, ang tagumpay ay mahalagang napagpasyahan. Si Yang Kai ay nasa frontline ng Western Front sa loob ng isang araw o higit pa ngayon. Kaya, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa Northern, Southern, at Eastern Fronts. Wala siyang ideya na ang kanyang paghahayag ng lokasyon ng Royal Lord ay nagpilit sa Black Ink Clan na talikuran ang kanilang kalamangan sa iba pang tatlong larangan ng digmaan upang magbigay ng tulong, na nagresulta sa paghabol sa kanila ng mga hukbo ni Ding Yao, Liang Yulong, at Shen Tumo. Sa prosesong ito ang Black Ink Army ay dumanas ng malaking pagkatalo, na naglatag ng batayan para sa tagumpay ng Blue Sky Pass. Ang mga nasugatang Human Cultivator ay patuloy na bumalik sa Inner Sanctum, na may dalang balita mula sa mga frontline. Sa loob ng isang araw, ang Black Ink Clan Army ay napilitang umatras ng 300,000 kilometro, at ito ay tumaas sa 1,000,000 kilometro sa pagtatapos ng susunod na araw. Gayunpaman, patuloy silang hinabol at winasak ng Human Army. Hanggang sa ikatlong araw ng pagtugis ay humiwalay ang Human Army at bumalik mula sa labanan. Ang Black Ink Army ay dumanas ng halos 50% na casualty sa labanang ito, kaya hindi kalabisan na sabihin na ang kanilang pundasyon ay lubhang nasira. Mula noong sinaunang panahon, ang bilang ng gayong napakalaking tagumpay ay mabibilang sa mga daliri. Ito ay isang tunay na tagumpay na pumuno sa Blue Sky Pass ng isang masayang kapaligiran. Naunawaan ng lahat na ang labanang ito ay haantong sa hindi bababa sa 100 taon ng kapayapaan at katatagan. Sa susunod na 100 taon, ang Black Ink Clan ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan na maglunsad ng isa pang malakihang pag-atake. Ang Old Ancestor ay hindi pa bumabalik, at hindi alam kung paano napunta ang labanan sa Royal Lord. Ang 8th grade Masters ay nagtipon sandali upang talakayin at dumating sa conclusion na kalahati sa kanila ay mananatili sa likod upang pangasiwaan ang Great Pass habang ang iba ay maghahanap ng dalawang pinakamataas na Masters. Hindi dahil sa nag-aalala sila na matatalo ang Old Ancestor, sa halip ay gusto nilang humanap ng pagkakataong tulungan ang Old Ancestor na patayin ang Royal Lord. Kung ito ay makakamit, ang Blue Sky Pass sa Black Ink Battlefield ay tatahimik ng hindi bababa sa 1,000 taon. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isa pang Royal Lord ay ipinanganak mula sa Black Ink Clan maaari nilang muling ilunsad ang isang Open Sea laban sa Blue Sky Pass. Hindi naging madali para sa isang Royal Lord na magpakita. Katulad ng 9th grade Old Ancestors, ito ay magiging 1,000 hanggang ilang libong taon sa pagitan ng hitsura ng naturang Master. Parehong Royal Lords at 9th grade Heaven Opening Realm Masters ang pinakamalakas sa parehong lahi. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang Old Ancestor, kasama ang 8th grade Masters na pumunta upang tulungan siya. Karamihan ay walang kamalayan sa kahihinatnan ng labanan sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na Masters. Gayunpaman, sa isang sadyang anunsyo, lahat ay mabilis na natutunan ang katotohanan. Ang Black Ink Royal Lord ay malubhang nasugatan ng Old Ancestor at tumakas sa kailaliman ng teritoryo ng Black Ink Clan, kung saan hindi siya ganap na makakabawi ng hindi bababa sa 100 taon. Nang pumutok ang balita, nagdiwang ang Blue Sky Pass. Hindi ito ang pinakamagandang resulta, ngunit malugod pa rin itong tinatanggap. Alam ng lahat na ang isang Royal Lord ay hindi madaling mapatay. Hindi kailanman nagkaroon ng ganoong kahigpit na labanan sa Blue Sky Pass.
Sa lahat ng nakaraang laban, tumagal ng mahabang panahon upang unti-unting mapagod ang Black Ink Clan hanggang sa napilitan silang umatras. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang taon, ilang dosenang taon, o marahil kahit 100 taon, ngunit sa pagkakataong ito ay tumagal lamang sila ng kalahating taon, at ang Black Ink Clan Army ay hindi kusang umatras ngunit napilitan. Ang Masters ng Blue Sky Pass ay pawang pinupuri ang karunungan at kabayanihan ng 4 na Army Commander, lalo na si Western Army Commander Zhong Liang na nakatanggap ng mga papuri tulad ng snow na bumabagsak mula sa langit. Kung hindi siya nanghiram ng mga lalaki mula sa 3 iba pang mga harapan upang walisin ang Western Front, hindi magiging posible na ilantad ang kinaroroonan ng Royal Lord at tiyakin ang kanilang mahusay na tagumpay. Sa mga mata ng mga walang kamalay-malay sa aktwal na nangyari, naisip nila na ang desisyon ni Zhong Liang ay isang napakatalino na tactical na hakbang, pagtitipon ng mga tropa sa Western Front at pinipilit ang Black Ink Clan na talikuran ang iba pang 3 front para magbigay ng mga reinforcement na nagbibigay kay Ding Yao. At ang natitira ay isang pagkakataon upang ituloy sila mula sa likuran. Nagkaroon din ng mga alingaw-ngaw sa Inner Sanctum na matagal nang hinulaan ni Zhong Liang na ang Royal Lord ay nagtatago sa isang lugar sa Western Front para makabawi, kaya naman ginawa ang ganoong desisyon. Ang pagtanggap ng mga papuri at papuri na ito, ang mukha ni Zhong Liang ay lalong lumiliwanag sa bawat araw. Ipinapalagay ng iba na siya ay nasa mataas na espiritu, ngunit ang mga nakakaalam sa aktwal na nangyari ay naunawaan na siya ay nahihiya lamang. Ang usapan ng napakatalino na diskarte at mapagpasyang mga utos ay kalokohan lang. Kung talagang may ganoong kakayahan si Zhong Liang, pinangunahan na niya ang buong army na sirain ang Black Ink Clan minsan at para sa lahat. Ngunit, hindi maipaliwanag ni Zhong Liang sa kanila, kaya kailangan niyang tiisin ang mga papuri na ito na naging sanhi ng pag-init ng kanyang pisngi araw-araw. Pagkatapos ng labanan, hindi na rin makapagpahinga ang Blue Sky Pass. Maraming dapat gawin, kabilang ang paglilinis sa larangan ng digmaan. Dahil sa pagkamatay ng napakaraming Black Ink Clansmen, hindi mabilang na Black Ink Clouds sa lahat ng hugis at sukat ang lumitaw sa buong larangan ng digmaan. Kailangang linisin ang mga iyon, kung hindi ay mahihirapan silang gumalaw. Bilang karagdagan, ang mga ulap ay magsisilbing takip para sa Black Ink Clan Army sa kanilang susunod na pag-atake, kaya kinailangan nilang harapin. Mayroon ding mga dalubhasang individual na magbibilang ng mga nasawi at magtatala ng mga merit ng militar. Ang bawat Army Commander ay natural din na medyo abala. Maraming 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang nagtipon sa main conference hall upang tugunan ang iba't ibang isyu pagkatapos ng digmaan. Maliban sa iilan na nasugatan at nangangailangan ng agarang paggamot, lahat ng iba pang 8th grade masters ay naruroon. Wala ni isa sa kanila ang mahilig magpaliban, kaya kalahating araw lang ang tinapos nila sa usapan. May huling pag-uusapan. Mangyaring ibahagi ang iyong mga pananaw ng malaya. Tumahimik si Zhong Liang at sinabi. Napalingon naman ang iba sa kanya. Alam ninyong lahat ang dahilan kung bakit ang labanang ito ay nakaranas ng napakabilis na pagbabago. Nagpatuloy si Zhong Liang habang hinihimas ang kanyang ilong. Siyempre, ito ay dahil sa hindi kapani-paniwalang pananaw at napakatalino na diskarte ni Brother Zhong, na muling itinalaga ang ating mga puwersa upang masukol ang kaaway. Si Ding Yao ay masigasig na nag-isip. Ang Ding na ito ay talagang humanga. Ang pangunahing kredito para sa tagumpay ng labanang ito ay kabilang sa Western Army. Ang Northern, Southern, at Eastern Army ay sumusuporta lang sa mga karakter. Nagtawanan ang karamihan. Sabi nga sa kasabihan, never air your dirty laundry in public. Pinandilatan ni Zhong Liang si Ding Yao at kumatok sa mesa. Hindi ka na bata. Tumigil ka sa pagbibiro. Bahagyang tumawa si Ding Yao bago tumahimik. Pagkatapos ay nagpatuloy si Zhong Liang. Nagdulot man ng gulo si Yang Kai o tumulong na manalo sa labanan, mangyaring ibahagi ang iyong mga pananaw. Natahimik ang lahat nang sabihin ang mga salita. Ang Blue Sky Pass ay ang sentro ng isang napakalaking larangan ng digmaan. Ito ay hindi tulad ng mga sekta ng 3,000 mundo, kung saan ang mga merito at demerits ay napapailalim sa opinyon. Ang mga gantimpala at parusa dito ay isang bagay na militar, kaya walang puwang para sa paboritismo at mahigpit na pagsunod sa mga tuntunin at regulasyon ay kinakailangan upang mapanatili ang disiplina. Nang makitang walang nagsasalita, lumingon si Zhong Liang sa isa sa kanila at nagsalita. Brother Lu, si Yang Kai ay maaaring ituring na bahagi ng Yin Yang Heaven. Mangyaring magbigay ng iyong opinyon. Si Luan, na tinawag, ay tumawa ng mahina bago sumagot. Brother Zhong, gaya ng sinabi mo, si Yang Kai ay maaaring ituring na bahagi ng Yin Yang Cave Heaven. Kung sasabihin ko ang aking opinyon, tiyak na tatayo ako sa kanyang panig.
Kaya, parang wala akong dapat sabihin. Buti naman magsalita ka. Kung may point ka, okay lang kahit kampihan mo siya. Giit ni Zongliang. Nang makita ang kanyang pagpupursage, nag-isip si Luan saglit bago sinabing. Bago dumating si Yang Kai, ang katiwalian ng Black Ink Strength ay palaging problema na gumugulo sa human race. Pero pagkarating niya rito, madali niya itong niresolba, at ayon sa pagkakaalam ko, hindi bababa sa 3,000 ang bilang ng mga personal niyang niligtas. Ang pagkilos na ito lamang ang nagpapanatili sa buhay at lakas ng 3,000 mga sundalo ng ating Blue Sky Pass. Hindi ba iyon isang napakalaking merito? Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon, dahil ito ay isang hindi maikakailang katotohanan. Ginagamot ni Yang Kai ang halos mga tao mula sa lahat ng 4 na army, mula sa bawat division, at halos bawat batalyon. Pagkatapos, tumulong siya sa paglikha ng Purifying Black Ink battleships kasama si Brother Dongguo mula sa Divine Cauldron Heaven, Fanzon ng Mosha Heaven, at marami pang iba. Bukod dyan, inayos niya ang Universe Array sa bawat isa sa Purifying Black Ink battleships at pinunan ang mga ito ng malaking halaga ng Purifying Light. Alin sa 4 na hukbo ang hindi nakatanggap ng magagandang biyaya mula sa Purifying Light na ito sa pinakahuling labanan? Ito ay maaari ding ituring na isang malaking merito.